May mga palatandaan ba bago namatay ang dalaga na itinulak umano mula sa tulay sa rope jumping na nauwi sa trahediya? Ano ang mga dapat sanang ginawa at ano ang dapat sanang nangyari? Mag-imbita ako ng eksperto habang tinatalakay natin ang bagong kaganapan sa kaso. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, mabilis lang bago tayo magpatuloy. Medyo malayo ito sa usapan, pero mahalaga. Alam mo ba na 82% ng Amerikano ay walang high-yield savings account? Halos walang nakakatanggap ng 5% cashback sa araw-araw na binibili. Kadalasan, hindi natin napapakinabangan ang totoong pera. Yan ang totoo. Pero ang sponsor natin, ang Chime, ay pumapasok na at nandito sila para tulungan kang hindi na magpahuli. Anong ibig kong sabihin? Ang Chime Card ay nagbibigay ng mga reward direkta sa iyo. Makakakuha ang miyembro ng 5% cashback sa napiling kategorya: grocery, gas, bayarin, paglalakbay, pagkain sa labas. Para sa akin, ayos ito, di ba? At hindi lang yan, pwede ka rin kumita ng 3 tuldok, 75% APY gamit ang high yield savings account ng Chime. Siyam na beses itong mas mataas sa national average. Pwede mo pang i-automate ang parte ng sahod mo papuntang savings, kaya di mo na kailangan isipin. Dagdag pa, gusto ko ring sabihin to sa'yo. Ngayon, pwede ka makakuha ng $75 na eksklusibong bonus gamit ang link ko. Pumunta ka lang sa chime.com/sign o iscan mo ang QR code sa screen at sisimulan mo ng palagiin ang pera mo ngayon. Sige, kaya bumalik tayo para pag-usapan ito dahil gusto pa nating tuklasin ang nangyayari. Malungkot na sitwasyon sa Brazil na talagang naging sentro ng atensyon sa media at online. At tama lang naman. Hindi ito ang klase ng kaso na nakikita mo araw-araw. Pinag-uusapan natin ang pagkamatay ng 21 anyos na si Maria Eduarda Rodriguez de Freitas na nahulog at namatay. Sa isang rappelling incident, yumanang itinulak siya mula sa abandonadong tulay nang walang nakakabit na lubid mula 130 talampakan taas. Nakakatakot. Lahat ito ay naitala sa video na kumalat sa social media. Naririnig pa natin ang mga tao na sumisigaw sa Portuguese, pati ang lubid at mga tao. Mamaya, may dadalhin tayong bungee at roping expert para talakayin ang mga babala, pananagutan, at kung ano ang dapat sanang ginawa. Sa ngayon, 3 instruktor ang may kaso. Luis Felipe Feliciano Egorov, 32 taong gulang. Vitor de Freitas Gonçalves, 27 taong gulang. At Maicon Fernandez Sintra, 42 taong gulang. Inaresto sila at kinasuhan ng homicide with eventual intent sa Brazil. At umano'y tinangkang tumakas sa lugar ng insidente bago mahuli. Ayon sa NBC News, sa batas ng Brazil, itinuturing itong pagpatay kahit walang intensyong pumatay, basta't isinagawa ang isang mapanganib na gawain na alam na may panganib ng kamatayan. Simula, nung huli tayo nag-usap, may mga bagong nangyari dito. Baka maalala mong napag-usapan natin kung paano ito nangyari sa isang tulay sa Lumera, isang lungsod na mahigit 70 milya sa hilaga ng Sao Paulo, Brazil, na tinatawag na Skeleton Bridge. Bahagi ito ng isang linya ng tren at hindi na ito ginagamit sa loob ng 30 taon. Ayon sa UOL, anyos pinag-iisipan ng munisipyo na magsampa ng kaso laban sa pamahalaang federal dahil sa umano'y kapabayaan sa pagpapanatili at kontrol ng akses sa tulay nito, gaya ng naiulat natin dati. Ayon sa ulat, sinabi ng pamahalaang lungsod na dati na silang nagpadala ng liham sa pamahalaang federal para ipa-inspeksyon ang seguridad ng tulay. Hulaan mo kung ano nangyari mula nun. Ayon sa ulat, kinumpirma umano ni Konsehal Bruna Magalhaes kay Bachi Noticias, nagigibain na ng pamahalaang federal ang tulay na ito ngayon. Mapapaisip ka kung kailangan pa talaga mangyari ito para lang maganap yon, lalo na kung totoo ang mga paratang tungkol sa tulay na ito. Mula sa legal na pananaw, parang may kamalayan ng pagkakasala, di ba? Gigibain ito dahil may panganib doon. Sangayon ka ba? Sinabi ni Mago Magalhaes na inaprubahan ng pambansang pamahalaan at nagbigay ng kagamitan ng alkalde para gibain ang tulay. Mahalaga raw na walang buhay ang mawala. Ngayon, narito pa isang interesante. Nagpost ang influencer na si Estefany Gonzalez na nasa parehong Skeleton Bridge siya noong nakaraang buwan bago ito nangyari. Ginawa rin niya ang parehong rope jumping activity, kasamang parehong instructor, mga suspect at mga akusado. At nagpost siya ng video kung saan mukhang Superman style ang talo niya sa kanyang Instagram page noong Mayo. At hindi lang siyang nandoon. Sabi niya may 90 nakalahok noong araw na yon. Pagkamatay ni Maria Eduarda, nagbahagi siya ng karanasan sa serye ng video. Isa pa sa sinabi niya, tila pinayuhan ng mga organizer ang mga kalahok
na huwag gambalain ang rope operators para hindi mawala ang kanilang konsentrasyon. Sinabi niya na based sa kanyang karanasan, may ilang beses na tinitingnan ang kaligtasan ng mga kagamitan at nagpapalitan ng tungkulin ang mga operator. Kaya ayon sa kanya, pagdating kay Maria Eduarda, sabi niya, hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari. Ngayon, may delegado ka ring si Andrea Dantes Levy na nagsabi ito sa Globo. Ayon sa kanya, ang kumpanyang nagpapatakbo ng rope jump ay walang pahintulot at nagkulang sa pag-verify at pag-supervise ng pagkakabit ng lubid. Iniulat ng gisa na sa video, ang mga lalaking sinasabing nagbubuhat kay Maria Eduarda ay tila nakasuot ng mga kamiseta na may tatak na Entre Cordas at Ivoy. Ayon sa otoridad, impormal na grupo lang ng rope jumping practitioners ang mga ito. Walang opisyal na kumpanyang nasa likod ng operasyon. Ayon sa New York Post, sinabi ng abogado ng mga suspect na hindi nila alam kung sino ang naglagay ng safety line noong araw na yon. Ayon sa abogado ng depensa sa GISA, mataas ang karanasan ng mga taong ito. At ito lang ang naging pagkamatay ng kumpanya sa maraming taon. Ayon sa NBC News, sabi ng depensa na ang mga suspect ay nagulat. Sabi ng Globo, wala silang maibigay na dahilan kung bakit hindi naayos ng tama ang pagkakasiguro sa dalaga. Sabi ng Giisa, litong-lito ang mga suspect at di nila masabi kung kanino ang gawain o may paliwanag kung bakit walang nakakabit na lubid at walang nagawang safety check. Ayon kay Batchun ng CS, isa sa mga naaresto ay nagsabi sa mga autoridad na hindi niya alam na hindi pala maayos si Maria Duarta at doon lang niya naintindihan ang nangyayari nang marinig ang sigawan ng mga tao. Doon niya raw iniwan ang plataforma, nakitang nangyari. Sinabing bumaba siya gamit ang lubid at nakitang mga pulis at isang healthcare professional na nagsasagawa ng mga hakbang para iligtas ang buhay. Ngayon, bago ko patawagin ang instruktor sa bungee jumping na ito dahil marami akong tanong tungkol sa kung paano ito gumagana at kung ano ang dapat sa aming ginawa. Sa huling palabas natin. Nakausap ko si Adriela Barca na isang Brazilian na abogado sa depensa kriminal dahil gusto ko maintindihan ng mas mabuti ang mga sakdal, ang proseso ng kriminal at ang kaso mismo. Heto ang ilan sa mga sinabi niya. Sinampahan sila ng kasong homicide. Ang kasong ito ay muling binuhay ang isang matagal ng debat tungkol sa intensyon o pananagutan na tinatawag nating dono o kulpa. Sila ay inakusahan sa simula ng homicide na may intensyon talagang pumatay na tinatawag na homicidio doloso, kaya ito ang nangyayari. Malaking atensyon mula sa media ang nakuha ng kasong ito. At kapag nangyayari ito, minsan ang mga ganitong kaso ay tinatrato sa ibang paraan kumpara sa ibang mga kaso. Halimbawa, marami pa tayong ibang kaso ng aksidente na may kaugnayan sa sports. At ang mga iyon ay palaging tinatrato bilang hindi sinasadya, bilang kapabayaan, bilang kakulangan sa kasanayan. Sa kasong ito, dahil sa atensyon ng media, tinrato ito na parang sinadya nilang patayin ang mga taong ito na bilang isang abogada, sa aking palagay, hindi yon ang plano. Ito ang dahilan kaya sila nakakulong na yon. Dahil kapag tukol ito sa kaso ng homicide na walang kasalanan, ito ay kapabayaan na tinatawag ninyong homicidio culposo, kung saan pinag-uusapan natin ang kapabayaan, ang imprudensya, ang tungkulin na magprotekta, ngunit ang kawalan ng proteksyon. Ang mga kasong iyon, hindi pinaparusahan ng pagkakakulong. Hindi ka makukulong dahil sa ganitong uri ng krimen. Kung hindi ka makukulong sa isang krimen, hindi ka rin pwedeng ilagay sa preventive detention. Iyan ang nangyayari ngayon. May 3 tao na nasa preventive detention dahil sa krimeng ito. At para mailagay sila sa preventive detention, kailangan muna silang kasuhan ng homicidio doloso. Iniisip ko na ipaglalaban ng depensa na ito ay isang kaso ng kulpa. Ito ay isang kaso ng homicidio culposo. At bakit ganon? May linya sa doktrinang kriminal na tinatawag nating dolorem invenio at culpa consciente kung saan sa isang banda may intensyon ka pero hindi ito ganap na malinaw. Alam mo may panganib at wala kang pakialam kung may mamatay dahil doon. At sa culpa consciente, may sitwasyon na alam mo may panganib pero umaasa kang hindi ito mangyayari. Sa konsensya mo, malinaw na ginagawa mo ang lahat na makakaya mo para hindi ito mangyari. At ito ang mahirap dito. Napakahirap nitong patunayan sa korte. Kaya kapag may kahit anong uri ng pagdududa, kailangan magdesisyon ang korte pabor sa akusado.
Kaya naniniwala akong mahuhulog ito bilang omisidyo kulposo dahil mahirap patunayan ang intensyon sa kaso. Kahit na merong maraming kapabayaan dito kung saan maraming bagay ang nangyari para mangyari ang aksidenteng ito, dapat sana ay may mas malaking pananagutan. Dapat hinaranan ng gobyerno ang tulay. Dapat sana ay tinitingnan ng pulisya kung ano ang nangyayari. Kung alam nilang lading may panganib ng ganitong aksidente, na may mga taong pumupunta doon para tumalon. Dapat merong kahit anong uri ng seguridad doon. Yung mga taong gustong tumalon, dapat sana ay kumuha man lang sila ng pahintulot. Kailangan may legal silang kumpanya, pero wala naman sila nito. Lahat ng nangyaring dahilan kaya naganap ang nakakatakot na aksidenteng ito. Pero sa korte, ang talagang susuriin ay yung mga pangyayari lang sa araw na yon na nandulot ng aksidente. Kaya may mga federal na otoridad, mga otoridad ng estado at pulisya na sasagot dito. At administratibo, sasagutin nila ito sa kanilang mga sarili o sa kanilang mga kumpanya. Sa mismong pagkamatay, pananagutan lang ng mga taong nandoon noon at nagbubuhat sa kanya na dapat nagtiyak na maayos ang pagkakakabit sa kanya. At para sa mga taong iyon, magiging napakahirap patunayan na may intensyon talaga silang patayin siya. Sige, gusto ko ipakilala ang isang eksperto sa larangang ito. Kasama natin ngayon si Matt Lawrence, Direktor ng Bungie Consultants International. Maraming salamat sa pagdalo mo. Gusto kong marinig ang opinion mo para mas maintindihan ko ito dahil marami akong tanong. Una sa lahat, ano ang pagkakaiba ng bungee jumping at rope jumping? Kasi pakiramdam ko minsan na pagpapalit ang dalawa. At kahit dito sa kwentong ito, mukhang may kalituhan pa rin sa pagitan ng dalawa. Ayos, oo, maganda yung tanong na yan. Kaya ang aktibidad na tinitingnan natin dito ay, gaya ng sinabi mo, tinatawag na rope swing o rope jump. At para sa hindi sanay na mata, maaari magmukha itong bungee jump, pero hindi ito ganoon. Walang bungee cord sa aktibidad na ito. Ang pagkawala ng potential energy, tawagin na lang natin, ay nangyayari sa pamamagitan ng air drag, yung paggalaw ng pendulum na umiindayog. Samantalang sa bungee jumping, nangyayari ang pagkawala ng enerhiya sa pamamagitan ng pagtalbog pataas at pababa mula sa enerhiyang iniimbak ng goma sa lubid. Tumatalbog ka pataas-baba, unti-unting lumilit ang paggalon hanggang sa mawala ang enerhiya. Kahit magkahawig ang itsura nila, lalo na kung may tumatalon mula sa isang istruktura, magkaiba pa rin sila at iba rin ang regulasyon sa bawat isa. Gusto ko yan pag-usapan, pero mas delikado ba ang rope jumping? Kung tama ang paggawa, hindi to delikado. Nasa paraan lang talaga. Mas delikado ito kapag hindi tama ang paggawa. Magkaiba ba ang mga lubid at ang safety equipment? Ibig ko sabihin, nabanggit mo na hindi ito bungee cord. Pero magkaiba ba talaga ang gamit na kagamitan? Ganito kasi, maigpit ang regulasyon sa isang aktibidad, pero wala sa isa. Kaya pwedeng gumamit ng iba't ibang kagamitan sa hindi regulated na aktibidad. Kaya kung ikaw, pwedeng gumamit ng napakaligtas na kagamitan. Pero may posibilidad din na gumamit ng hindi ligtas na kagamitan. Kaya hindi lang ito basta ligtas o hindi ligtas. Ipaliwanag kung anong ibig sabihin sa nire-regulate. Sino ang nagre-regulate? At magkaiba ba ang regulasyon kada bansa? Oo. Sige, ulitin natin. Isa akong eksperto sa bungee jumping. At hindi ako eksperto sa rope jumping. Pero ang pagkakaintindi ko, ang rope jumping ay medyo bagong aktibidad. Kaya hindi pa ito maigpit na nire-regulate. Wala akong alam na anumang safety standards na umiiral para doon. Maraming safety standards para sa bungee jumping. Depende kung saang jurisdiction ka naroon, gagamitin mo. Alam mo na, alin man sa dalawa. Pero pagdating sa rope jumps, walang umiiral na safety standards. Kaya yun talaga ang pangunahing problema. At kapag tinanong mo, paano ito nangyari? Alam mo, ang sagot dyan ay mababa lang ang mga hadlang para makapasok sa ganong aktibidad. At kahit sino na may harness at lubid at may kaalaman na akala nila sapat na para gawin ito, ay pwedeng lumabas at gawin ito at kumita agad ng pera. Gumagawa sila sa isang kapaligiran na walang mga pamantayan sa kaligtasan o walang kinikilalang mga pamantayan sa kaligtasan. Mahalaga ang pamantayan sa kaligtasan sa paglikha ng ligtas na kapaligiran para sa mga mamimili. Ang mahusay na pamantayan sa kaligtasan ay magtatakda sa operasyon, disenyo, paggawa ng kagamitan, at pagpapatakbo ng aktibidad. At ang ikatlong bahagi na kulang dito ay ang pangangasiwa. Kaya mo namang sundin ang pamantayan sa kaligtasan at gawin ito ng maayos. At makalusat doon. At sa ilang mga jurisdiksyon,
walang mga pamantayan sa kaligtasan, at ang mga tao ay nagiging responsabale at sumusunod, o pasensya na, walang pangangasiwa. At sumusunod lang sila sa pamantayan sa kaligtasan. Pero ang ikatlong sangkap na yon ay ang pangangasiwa, at ang ibig kong sabihin doon ay ang ahensya ng gobyerno o ibang ahensya na tinatawag nating autoridad na may jurisdiksyon o AHJ, at sila ang magre-regula ng aktibidad ayon sa umiiral na pamantayan sa kaligtasan dito. Kaya kung walang mga sangkap na yon, medyo nagiging delikado, alam mo na. Ngayon sa bungee jumping halimbawa, mataas talaga ang mga hadlang para makapasok. Kailangan ng malaking oras at pagsisikap para makagawa ng bungee site. Alam mo, kailangan mo ng iba't ibang kagamitan. Kailangan mong gumawa ng mga istruktura. Dahil sa mga regulasyon, kailangan mong dumaan sa maraming proseso ng engineering bago ka talaga makapagbukas. Kung wala ka nun, hindi mo magagawa yon. At naintindihan ko rin na pati kung sino ang pwedeng magbenta at bumili ng kagamitan, di ba? Nagiging regulated din yon, na sa tingin ko ay maganda. Lalo na kung pinag-uusapan natin ng isang likas na, alam mo na, mapanganib na aktibidad. Pero kung ito ay maayos na regulated at may safety checks, nakakakita ka ba ng maraming aksidente bago tayo pumasok dito? Tulad ng sa rope jumping? Una sa lahat, nagiging mas popular ba ang rope jumping? Nakakakita ka ba ng mas maraming ulat ng mga aksidente? At sa bungee jumping sa pangkalahatan, kadalasan ba ay nakakakita ka ng maraming aksidente? Sa rope jumps, agad natin naririnig ang mga nangyayari, di ba? Marami kasing akala ay bungee jumping ito. May mga tumatalon mula sa matataas kaya naririnig natin lahat ng yan. Kaya mas lumalaganap ito habang tumatagal. At sa palagay ko, mas dumarami ang sumusubok at lumalakas ang aktibidad na ito. At dahil mababa lang ang hadlang para makasali dito, posibleng mas marami pa tayong makita na gumagawa nito. Sa tingin ko, magandang pagkakataon ito para sa mga regulator at nasasakupan na maagapan bago mangyari ang seryosong aksidente. Puntahan natin ang nangyari dito. Nabasa mo na ito, napanood mong video. May mga babala ka bang nakikita kapag tiningnan mo ito? Oo, nakikiramay ako sa biktima at pamilya. Isa itong trahedya, ngunit sa tingin ko, napaka-preventable ng insidenteng ito. At oo, paano sana naiwasan ito? Sa totoo, hindi ako makapagkomento dahil limitado lang ang footage, kaya clip lang ang nakikita mo. Mahirap tukuyin kung paano gumagana ang provider base lang sa limitadong footage, kaya hindi ako makapagbigay ng maraming detalye. Kung sila ay gumagana sa isang standard na kapaligiran na may regulator, tulad ng inilarawan ko, ganito sana ang itsura nito. Kaya kailangan ng Site Operations Manual na naglalaman ng mahahalagang detalye na wala sa video na yon. Alam mo, ang manual ay mag-uutos ng maraming site infrastructure, tulad ng mga pisikal na harang na naghihiwalay sa mga kliyente mula sa publiko, mula sa lugar kung saan nakaimbak ang kagamitan, kapag ginagamit at kapag hindi ginagamit. Alam mo, ang mga harang tulad ng bakod, safety lines, mga kontroladong lugar kung saan hindi basta-basta makakapasok ang mga tao, at mayroong particular na protocol para sa mga proseso. Nakakabit ba sila sa gilid? O nakakabit ba sila sa isang ligtas na lugar? Kaya sa regulated na lugar na may standard, hindi ka basta makakagalaw. Kung kaya mo maglakad-lakad at alam mo yon, mahawakan ng lahat at dumaan sa parehong lugar kung saan naroon ang mga kalahok, alam mo na, malaking babala yan. Pero alam mo, maraming bagay na bilang isang consumer, kung gusto mong makita, mag-research ka. Maraming bagay kang pwedeng gawin. Alam mo, bago at pagkatapos mo dumating sa lugar, para malaman mo kung magiging maganda ba ito o hindi. Dapat may tunay na negosyo at business registration ng isang lehitimong kumpanya. Hanapin ang pangalan ng kumpanya at tingnan kung may totoong website, hindi lang social media page. Mayroon ba silang permanenteng operasyon na may totoong pisikal na lugar? Kung meron, ibig sabihin nag-invest talaga sila sa negosyo nila at marami silang pwedeng mawala kaya mas maingat sila. Pwede mong tanungin kung may insurance sila. Pwede mo ring tanungin kung sumusunod sila sa safety standard. Pwede mo ring tanungin kung gaano na sila katagal sa negosyo, ilang beses na nilang naisagawa ang aktibidad, at ilang taon na silang nag-ooperate. Lahat ng yan ay mga bagay na pwede mong gawin bago ka magdesisyon. Pagdating mo doon, may mga pangunahing bagay kang pwedeng tingnan. Gusto ko ring balikan ang nabanggit ko, Col, sa mga pamantayan sa kaligtasan. Kung sinusunod mo ang mga pamantayan sa kaligtasan at bibigyan kita ng halimbawa, gagamitin ko ang bungee jumping bilang halimbawa dahil doon ako eksperto. Ang aming mga pamantayan sa kaligtasan ay nakabatay sa dalawang pangunahing prinsipyo. Ang una ay tinatawag na redundancy. Ang isa pa ay tinatawag na competency. Naangkop ito sa kagamitan at pamamaraan. Talakayin natin ang competency at kagamitan. Kung competent ang kagamitan, mas mataas ang load rating nito. Halimbawa,
mga 10 beses kaysa sa kailangan para sa aktibidad. At ang mga ito ay dinisenyo at angkop din para sa ginagawa mo gamit ang mga ito sa aktibidad na yon. Sa tao, ang competence ay nangangahulugang may sapat na kaalaman, kasanayan, training at karanasan para magawa ang trabaho ng ligtas, kabilang ang pagdaan sa kurso at on-site training ng operator. Alam mo, may competent kang kagamitan at competent na mga tao. At kapag pinag-uusapan natin ng redundancy, pinag-uusapan din natin ang mga pamamaraan at kagamitan. Kung bisita ka sa site at pinag-uusapan ko ang redundancy, tingnan mo ang harness. May dalawang harness ba ang tao? O yung isang harness ba ay may dalawang attachment point na nagbibigay daan sa'yo na magkaroon ng dalawang attachment? Kaya kung sakaling pumali ang isa, may reserba ka pa. Pwede ba kitang tanungin tungkol dyan sandali? Ibig mo bang sabihin, may backup ba? Halimbawa, hindi ko alam kung nangyayari talaga ito. Pero kung sakaling may magsabi na, nako, nakalimutan natin ang isang cord, nakalimutan natin ang isang lubid. May backup ba kung sakaling may makalimutan? Meron bang ganun? Sa madaling salita, ito ang tinatawag na redundancy sa kagamitan. Sige. Sige, pag sinabing backup, may backup na harness, gamitin na lang natin yan. So dalawa bang harness, ibig sabihin may backup? May dalawang lubid ba mula sa tao, papunta sa harness sa istruktura? Yan ang backup. May dalawang carabiner ba na nagkakabit sa mga lubid na yon sa bawat connection point ng harness? Isa pa yung backup. So yan ang mga bagay na kahit isang ordinaryong tao ay pwedeng tumingin at magsabi, di ko nakikita yung pangalawang carabiner. Di ko nakikita yung pangalawang lubid. Iisa lang ang attachment point nito. Mukhang hindi maganda to. At kapag pinag-uusapan natin ang mga pamamaraan, at ito ang isa pang mahalaga, kapag pinag-uusapan natin ang redundancy para sa mga pamamaraan, ito ulit ang backup na pamamaraan. Kaya kung may nagsusuot sa iyo ng harness, may pangalawang tao ba na umiikot para i-check kung tama ang pagkakaayos? Siguraduhin na mahigpit at maayos ang pagkakakabit. May ibang tao bang sumusuri sa koneksyon gamit ang karabiner matapos ng una? Pwede namang dalawang karabiner, pero kung isa lang ang nagkakabit, baka may hindi tama ang pagkakabit. Na-distract siya ng katabi niyang nagtatanong at kinakausap siya. Mahalaga ang pangalawang tao na nag-check ng koneksyon para may redundancy sa bungee jumping site o rope swing na pareho lang ang proseso. Isa sa mga bagay, ang ibig ko sabihin, ang pangunahing aspeto dito ay, kapag napanood mo ang video, kung totoo ang mga alegasyon, mukhang nandoon lang talaga ang lubid. Nakikita mong magulo ito, di ba? Yun ang argumento dyan. Paano nila hindi napansin yun, di ba? Yun pa naman ang bintang sa kanila. Tanong talaga, bakit at paano hindi nila napansin? Ayon sa ulat sa video, mukhang may helmet at harness si Maria Eduardo, pero hindi siya nakakabit sa safety equipment. Yung mga instruktor ang sinasabi, mukhang nakakabit naman sila sa safety rope. Kaya parang may antas ng kamalayan o sinasabi nilang may antas ng kamalayan. Paano mo lang hindi mapapansin yung tali doon? Paano mo hindi mapapansin kung hindi siya nakakabit habang isinasabit? Maliban na lang kung may issue ng kakayahan o pagka-distract, gaya ng sabi mo. Oo. Kaya hindi natin sigurado kung yun ba talaga ang tamang lubid. Baka yun, baka hindi. Pwedeng nakakabit yun kahit saan. Baka nakakabit na sa tulay at aantayin na lang ikabit sa tao. Hindi ko alam yung lubid na yon. Hindi ko masabi kung sapat ang haba o tibay noon para yon ang aktual na lubid na dapat gamitin. Pero malinaw na walang lubid na nakakabit sa taong yon makikita sa video. Napakasimple lang nun. Parang ulit, kung may operations manual ka sa site at may mga bihasang tao, ang kailangan kapag gumagawa ka ng operations manual ay isang serye ng checklist na kailangang sundan ng lahat habang ginagawa nilang pagkakabit. Kaya bago makarating sa gilid ang taong yon, may 10 bagay muna na kailangang mangyari. Sige, una sa lahat, tingnan muna natin ang mga harness. Suriing muli ang mga harness. Pangalawa, kunin ang lubid at ikabit sa gamit. Suriin din yon muli. At bado pa doon, hindi pa dapat alisin ang safety line nila. Na alam mo, dapat may safety line ang taong yon hanggang sa nakakabit na sila sa buong rigging system. Kaya kailangan talagang mangyari ang mga yon. Pagsusuri ng harness, pagsusuri ng koneksyon, pagsusuri ng anchor, bago pa man makapunta ang sinuman sa posisyon kung saan maaari na silang tumalon. Pagkatapos nilang makapwesto, may isa pang serya ng pagsusuri. Ilagay ang mga paa sa gilid, pumunta sa puntong ito o iyon. Bibilang ako ng 3, tapos gagawin mo ito at iyon. Kapag hindi naging maayos, kailangan mong umatras at magsimulang muli. Kaya sa video na yon, mababa lang ang pagpapakita ng aktual na proseso at pagkakasunod-sunod nito. Kaya muli, ano kaya ang maaaring nangyari? Oo, nadidistract ang mga tao ng ilaw at kamera at sinasabi, ito ang gusto nila. Masyado silang nadadala rito at kailangan kong kunin ng eksena kaysa mag-focus sa kaligtasan. At ang mga miyembro ng crew ay kailangang baliwalain lahat ng iyon at magawa pa rin ang kanilang checklist kung meron man.
para masiguradong ligtas ang pagtalon. At hula ko, malamang wala silang nakasulat na Site Operations Manual na pwede nilang sundan. Kung wala yon, hindi mangyayari. Kung meron ka, nasa tamang environment ka. Kung wala sila, yun ang dahilan. Nakakalito kasi may defense counsel para sa mga suspect na sinasabing unang beses lang ito, kahit marami na raw silang nagawa dati. Nabanggit ko kanina kung paano may isang influencer na tumalon din sa parehong tulay kasama ang parehong mga operator. Sabi nila, may mga safety check. May siyam na po na lumahok nung araw na yon. Isang insidente lang ang kailangan at nagbago na lahat. Sana hindi ito nangyari. Nakakalito rin kasi hindi naman sila 2 araw lang nag-ooperate bago nangyari ito. Alam mo, nagkakamali ang mga tao. Pero sa parehong panahon, paano nga ba nangyayari ang ganitong bagay? Oo, kahit sumakay ka ng kabayo habang buhay at di mahulog, may mga bagay pa rin na... Alam mo, may mga patong-patong na dahilan. Sige, kaya kung kaunti lang ang mga patong mo, pwede kang maging ligtas ng matagal. Nakakalusot ako kahit walang double check. Kasi yung isang tao ko, tama lagi ang ginagawa niya. Pero sa huli, aabutan ka rin nun. Alam mo yon, sa bandang huli, mararanasan mo rin. At dito na pumapasok yung kailangan lang talaga ng kaunting istruktura at regulasyon. Marami pang tanong tungkol dito. Salamat Matt Lawrence sa pagpunta at pagpapaliwanag sa mga nangyayari. Pinahahalagahan ko ito. Walang anuman, kahit kailan. Salamat din. Iyalang muna sa sidebar mga kaibigan. Salamat sa pagsama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at News Nation Show na Jesse Weber Live, Lunes, Biyernes, 11:00 ng gabi Eastern Time. Hanggang sa muli, mga kaibigan.